Hello everyone, my name is Paula Miranquillo from BS Cream for Y2-2. Ang tatalakayin po natin yung mga parts ng mga computer, tsaka yung mga function niya. Number 1, ito yung motherboard. Circuit board ay isang kilala bilang backbone ng isang computer. Meron itong dalawang CPU. Ito yung platform, tsaka yung Intel and AMD. Meron naman itong software. Ang dalawang software BIOS to basic input-output system or yung UEF. Ito din yung firmware or interface. Next is processor, yung central processing unit or yung CPU. May dalawa itong types ng CPU. Ito yung Intel tsaka yung AMD. Ang CPU din po ay isang kilala bilang brain of the computer. Bakit? Kasi po ang nagpe-perform ng lahat ng data processing operations at siya din po yung nagko-control ng operation ng computer parts. Okay, yung next po yung power supply units. Yung power supply units po ay nagsusupply ng power sa lahat ng computer component na nakakabit sa isang system unit. Tapos, next po yung hard disk drive. Ito yung HDD. Ang HDD po ay isang storage na nag-iisang computer. Storage na ang isang computer na madalas sinesave ito na mga data, katulad ng pictures, videos, documents, Microsoft or etc. or yung any data. So, next po is yung solid state. Yung solid state drive po or yung SSD ay itong data storage device na several times faster than hard disk. Sa karamihan, mas madalas dito na linalagay at dito ini-install yung OS or yung operating system para sa mas mabilis na boot up at mga processes. So yun, next po yung random access memory, which is yung RAM. Isa din siyang storage device. Nag-stored po ng data at machine codes temporarily. Yung volatile, ang ibig sabihin, ang data stored ay nabubura sabay ng pag-shutdown ng computer. Next po yung computer case or yung kahon ng computer or ang system unit. Dito natin linalagay, ito po yung kahon na paglagyan ng isang system unit. Next po yung graphic card or video card. Ang mga graphic card ay may tinatawag na graphics processing units or yung GPU. So yung kung ang system unit po ay may CPU, yung pinaka-brain ng isang computer, ang graphics card naman po ito po yung pinaka-brain niya. So, next po, meron din po tayo na tinatawag na video random access memory.
Um, Normally, ang pinaggagamitan natin dito ang accelerate ng the creation of the image and to make pretty the picture in your screen po. Next po yung graphics video card. Ito po yung madalas gamitin ng mga gamers or screamers, yung mga architect for AutoCAD, graphic artist for Adobe, Photoshop. Yun po.